Paano kung sa wakas may lalaking handang ibigay sa'yo ang lahat? Pera, seguridad, at pagmamahal na matagal mong hinanap. Pero kapalit naman ito, kailangan mong iwan ang sarili mong anak na naghihintay sa'yo sa Pilipinas. Paano kung sa bawat gabing masaya ka sa piling niya, may anak ka namang umiiyak sa screen at paulit-ulit na sinasabing, "Namimiss na kita, mama." At kung dumating ang araw na kailangan mo nang pumili, kaya mo bang talikuran ng isa para lang manatili sa isa? Ito po ang aking kwento, ang aking OFW confession. Ako po si Bea. Hindi ko ho ito tunay na pangalan, Miss Kay. 28 taong gulang pa lamang ako at isang single mom. 2 taong gulang ng anak ko nang iniwan ko ito sa pangangalaga ng nanay ko. Sa Ormoc po kami nakatira. Simple lang naman ang buhay namin. Mahirap pero kinakaya. Nung mabuntis ako ng boyfriend ko, akala ko okay lang lahat. Pinakilala ko siya agad sa nanay ko. Wala namang naging problema. Hanggang sa sinabi niya na magtatrabaho raw siya sa Maynila para sa amin ang anak ko. Pumayag naman ako doon. Sinuportahan ko siya. Pero 2 buwan pa lamang akong buntis, bigla na lamang siyang nawala at hindi na nagparamdam pa. Una, inakala ko na baka busy lang siya dahil nga sa trabaho niya. Pero lumipas pa ang mga linggo hanggang sa naging buwan. Pero wala. Para siyang bula na bigla na lamang naglaho sa buhay ko. Sinubukan kong kontakin ang pamilya niya. Umaasa ko na kahit papaano, baka alam nila kung bakit hindi ko na siya nakokontak, kung bakit hindi na siya nagpaparamdam pa. Pero naging malamig ang sagot nila sa akin. Ayaw naming makialam sa ganyang bagay, Bea. Kasalanan niyo naman yan kaya kayo ang mag-ayos. Para bang wala lang sa kanila na may bata akong dinadala. Na iniwan kami ng anak nila. Masakit, pero wala na akong magagawa pa. Sa kabilang bayan lang ang bahay nila pero hindi na ako naghangad pa na puntahan sila. Tinanggap ko na lamang sa sarili ko na baka nga iniwan niya na kami. Dahil kung gusto talaga niya akong panindigan, magpaparamdam siya. Uuwian niya ako. Pero wala. Nung mga panahong buntis ako, wala akong trabaho. Huminto ako dahil mahina ako. Madalas akong nahihilo, kaya wala akong sariling kita. Umaasa lang kami ni nanay sa natirang ipon ko at sa pagtitinda niya sa palengke. Napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas. Sa totoo lang. May mga gabi na nakahiga ako. Hawak ang tiyan ko, tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa sakit ng katawan ko, kundi dahil sa tanong ng isip ko kung bakit ako iniwan. Naawa ako sa anak ko. Hanggang sa ipinanganak ko nga siya. Siya ang naging lakas ko. Pero hindi pa rin sapat ang lahat. Lumalaki ang gastos, gatas, gamot, diaper. Kahit anong kayod ng nanay ko, kulang pa rin. Kahit anong sideline ang ginagawa ko, kulang pa rin. Ganun talaga ang buhay. Doon ko naisip, Miss Kay, na kailangan ko sigurong dumiskarte. Umalis. Kailangan kong sumubok ng iba. At doon ko naisip na mag-ibang bansa. Hindi man para sa sarili ko, kundi para sa anak ko at sa nanay ko. Noong una, natatakot ako. Pero mas matimbang ang pangangailangan. Hanggang sa nakahanap ako ng agency. Ilang interview, ilang papeles, ilang buwan na paghihintay bago ako tuluyang nakaalis. Pagdating ko dito sa bansang Banyaga, para ba akong nasa ibang mundo. Napakalaki ng bahay ng amo ko. Ang una kong inalagaan ay ang anak nila. Isang batang babae na nasa edad 3 taong gulang pa lamang. Masaya ako noon kahit papaano. Kasi iniisip ko na lang na anak ko rin siya. Naiibsan kahit papaano ang pagkalumbay ko sa sarili kong anak. Dumating ako sa kanila noon, Miss Kay. May sakit na ang amo kong babae. Lagi lamang itong nakahiga sa kwarto niya. Minsan, babangon to, makikipaglaro sa anak, pero sadyang napakahina ng katawan.
Mabait siya, ramdam ko yun. Pero alam kong may mabigat tong dinadala. Hindi ko na inalam kung ano ba. Ayoko namang maging tsismosa. Trabaho ko lang dapat ang gawin ko. Pero ang labis kong kinagulat, ilang buwan lamang ang lumipas na maalam siya, biglaan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lungkot sa bahay na iyon pagkatapos ng nangyari. Para bang lumamig ang lahat. Ang amo kong lalaki, mga 40 pa lamang, ay parang binagsakan ng langit at lupa. Kitang-kita ko noon ang lungkot sa mga mata niya, yung pagod ng katawan niya. May mga bumibisita naman minsan, mga kaibigan niya siguro, ilang kamag-anak, pero pag umaalis na sila, nagiging tahimik ulit ang bahay. Ako ang naging kasakasama ng bata. Araw-araw ang routine ko, maglinis lang at mag-alaga. Paulit-ulit lang. Akala ko ganun lang ang magiging takbo ng buhay ko dito. Mali pala ako. Dahil habang tumatagal ako dito, sa paglipas pa ng mga buwan, nag-iba ang kilos ng amo kong lalaki. Minsan nakikita ko siyang nakatayo sa bintana kahit gabi na. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Pero agad ding iiwas pag nakita ko. Hindi ko naman yon pinapansin noong una. Trabaho lang ako ng trabaho. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang isang gabi, tahimik na ang buong kabahayan. Natutulog na rin ang alaga ko sa kwarto niya. Ako naman, palabas na ng kusina pagkatapos magligpit. Pagkalabas ko, hindi ko inaasahan na may makakasalubong ako sa pasilyo. Ang amo ko, nakatayo lamang siya at parang hinihintay talaga ako. Nagkatinginan kami sandali. Iba ang tingin niya kumpara noon sa akin. Ako naman, sa mga oras na yon hindi ko alam ang gagawin. Tumango lang ako ng bahagya at ngumiti. Dadaan lang sana. Pero hindi niya ako pinadaan. Bea, tawag niya. Napahinto naman ako. Hindi ko siya madalas marinig na tawagin ako sa pangalan ko. Laging tungkol lang sa trabaho, mag-utos o mga simpleng instruction. Pero ngayon parang iba. Tiningnan ko siya, naghihintay kung ano ba ang susunod niyang sasabihin. At doon, sa gitna ng tahimik na pasilyo ng malaking bahay na iyon, nagsimula ang isang sandaling magbabago sa lahat. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga at para bang pinag-iisipan pa ang bawat salita. Come inside the study room, I need to talk to you. Yes sir, sabi ko na lamang at sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami papasok, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan sa buong bahay. Parang kahit ang hangin, mas bumagal ang galaw. Malalaki ang hakbang niya. Ako naman ay mabilis na nakasunod. Hawak ang dulo ng suot-suot ko. First time kong makapasok sa study room at first time ko ring kabahan ng ganito. Dahil hindi ko alam kung ano ba ang pag-uusapan namin ni amo. Pagkapasok namin sa study room, malamig ang hangin na bumungad sa akin. Nakabukas pa ang maliit na lamp sa mesa. Umupo siya sa kabilang side tapos tinuro niya ang upuan sa harap niya. Sit down, Bea, sabi niya. Okay sir, mahinang sagot ko. Umupo naman ako. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nakayuko lang ako at pinipigil ang kaba sa dibdib ko. Ilang segundo siyang hindi nagsalita, para bang nag-iisip muna. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na nga siya. You've been working here for months now, Bea. Yes sir, sabi ko kaagad. My daughter loves you so much. Dagdag pa niya. Thank you sir. Tumango-tango siya. Tumingin sa akin ng sandali, tapos bigla siyang tumayo at kumuha ng envelope sa drawer ng mesa. Take this, sabi niya habang ibinababa sa mesa ang envelope sa harap ko. Napatingin ako doon. Doon na napako ang mga mata ko. What is this sir? Tanong ko na kinakabahan. Money, sagot niya kaagad ng diretsyo. Nalamig ako bigla at tila hindi makagalaw. But why? Mahina akong tanong.
Umupo siya ulit na nakatingin lang sa akin. I know your situation, Bea. You have a child in the Philippines, right? I know you need help. Sabi pa niya. Napahigpit ang hawak ko sa braso ko. How did you know, sir? Tanong ko naman. It doesn't matter. What matters is I can help you. Tahimik ako. Nanlalamig ang kamay ko. Malakas na ang kutob ko. Ngumiti siya ng konti at tinitigan ako. You are the first Filipino worker, you know that? Napatingin naman ako sa kanya. You know, my wife don't like Filipina. And I don't know why. Before. But now, I think I know. You are beautiful. I will help you. But you need also to help me. I will give you money but I want something in return. Doon ako kinabahan lalo, Miss Kay. Sir, what is it? Tanong ko. Tumingin sa akin ang diretso sa mga mata ko. I want you to spend your evenings with me. Para bang huminto ang paghinga ko. Sir, hindi ako sigurado kung tama ba ang narinig ko. He raised his hand slightly at makalma pa rin ang boses niya. Not what you are thinking, dagdag niya agad. After my daughter sleeps, just stay in the study room. Talk with me. Have tea. That's all. Tahimik ako at hindi ako makapagsalita. Tapos tinuloy niya ang pagsalita na mas mababa na ang boses sa ngayon. I don't like going home to an empty room every night. I just want to talk someone. Napatingin ako sa kanya, Miss Kay. But sir, I'm just your helper. I don't understand why me. Tumango-tango siya. He gently pushed the envelope papunta sa akin. Think about it. Nakatitig lang ako sa envelope. Parang ang bigat bigla ng buong sitwasyon. Yes sir, I will think about it. Sagot ko naman sa mahina pero malinaw na boses. Tumango-tango siya. Good. Paglabas ko ng study room, parang hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Mabigat ang dibdib ko habang naglalakad ako papunta sa kusina. Hindi naman niya ako pinipilit at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sasamahan ko lang naman siya. Pero alam ko, baka dumating yung oras na parehas din kaming hindi makapagtimpi sa bandang dulo. Single ako. At ngayon single din siya. Hindi ko alam kung bakit kumakabog ang dibdib ko. At ano daw? Spend your evenings with me. Gaya ko pa sa sinabi niya. Sa palabas lang naman to nangyayari Sabi ko sa isip ko noon. Kinabukasan sa kusina, nagkunwari akong abala. Nililinis ko ang lababo kahit naman walang masyadong hugasin. Paulit-ulit sa isip ko ang usapan namin. Sa sala nakita ko siya. Nasa sofa siya, hawak ang cellphone pero hindi naman nakatingin doon. Pagdaan ko, ramdam ko agad ang tingin niya sa akin. Hindi ako lumilingon, pero alam ko, sinusundan niya ako ng tingin. Maya-maya nalaglag ko yung bit-bit-bit-bit ko. Narinig ko ang pagtawa niya. Relax, Bea. Why are you so nervous? Anya. Nagsorry lang ako, tapos takbo na ako kaagad. Kinagabihan, habang pinapatulog ko ang alaga ko, yakap-yakap ko lamang siya habang mahimbing na siyang natutulog. Mula nung mawala ang mama niya, gusto niya nasa tabi ko na lang siya. Natatakot din ako, baka pag natapos ang kontrata ko, mahirapan na akong iwanan siya. Maya-maya narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakita ko si Amo, nakatayo sa may pintuan at nakatingin sa amin ang alaga ko. Sir, everything okay? Tanong ko. She's sleeping, sir. Sabi ko. Okay. Sagot niya lang tapos hindi naman umalis. Pumasok siya sa kwarto, ako naman ay lumabas na. Pagbalik ko ng sala, nandun pa rin ang kaba ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pero mula nung sa study room, nag-start na akong matense at mataranta sa tuwing lalapit siya. Lumipas lang ang ilang araw. At kinabukasan nga, tinawag niya ulit ako sa study room niya. Bea. Yes sir, sagot ko habang papasok. Iba ang pakiramdam ko ngayon kumpara noon.
Hindi na kasing bigat ang kaba, pero nandun pa rin. Pagkaupo ko sa harap niya, tahimik muna siya sandali. Nakatingin lang siya sa akin na para bang may iniisip. And then he spoke. Have you thought about it? Hindi ako agad sumagot, para kasing may bumara bigla sa lalamunan ko. Tumango lang ako. Okay sir, mahina akong sagot. Nagangat siya ng tingin noon. Is that a yes? Tumango ulit ako at mas klaro na ngayon. Yes sir. Just only talk sir, okay? Yes of course. Sandaling katahimikan pa ang namayani at pagtingin ko sa mga mata niya, para bang may nagbago sa kanya. Parang gumaan ng konti ang aura niya. Good. Simula noon, naging routine ang lahat. Every night, pagkatapos matulog ng anak niya, tinatawag niya ako. Bea. Yes sir. Study room, okay? Yes sir. Pagpasok ko, madalas nakaupo lang siya sa mesa. May tsaa, minsan may music na mahina lang sa background. Walang ibang tao, kaming dalawa lang. Sa una, tungkol lang sa anak niya, sa trabaho niya, sa mga araw namin, at sa mga past niya, tungkol sa asawa niya, na para bang naglalabas lang siya ng sama ng loob niya, naglalabas lang siya ng lungkot niya. How was your day? Tanong niya paminsan. Okay sir, just okay. Sagot ko, did my daughter behave? Dagdag pa niya. Yes sir, she slept early. Tatango lang siya, ganun lang. Walang nangyayari, walang kakaiba. Habang tumatagal, humahaba na ang mga usapan namin, ang mga gabi, hanggang sa mas naging personal na ang mga kwento niya. Before this, I used to travel a lot. Sabi pa niya isang gabi. Ako naman nakikinig lang. I never stayed in one place too long. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kaya nananahimik lang ako. Basta ako, alam ko kung anong role ko. Kung bakit ako nandun. Dahil gusto niya lang nang may makakausap. At yun naman ang nangyayari. Tuwing gabi kapag magkausap kami, yung mga mata niya, alam kong may lungkot na hindi niya sinasabi. Dahil nakikita ko yon sa mga mata niya. Mabilis pang lumipas ang mga buwan, Miss Kay. Ganun lang ang naging eksena. Hanggang sa dumating na nga ang isang gabi. Nagbago ang lahat. Nasa kwarto ako ng alaga ko noon. Pinapatulog ko siya. Nakayakap to sa akin. I love you nang I love you. Bigla ko tuloy na-miss ang anak ko. Nung makatulog na ang alaga ko, tinawag ako ni Amo gaya ng dati. Bea? Yes sir? Study room? Yes sir. Pagpasok ko, parang may iba sa kanya. Nakatayo siya noon malapit sa bintana at nakatitig lang sa labas. Close the door. Sabi pa niya. Kinabahan ako ng konti pero sinunod ko din. Pagkaharap niya sa akin, mas mabagal ang mga naging kilos niya. Bea, sabi niya. Yes sir. Huminga siya ng malalim. I want to ask you something, but I don't know how you will take it. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ko. What is it, sir? Lumapit pa siya ng konti. Can I request something from you? Hindi ako agad nakasagot. Sir? Mahinang sagot ko. He looked at me directly. I want you. I want to kiss you. Parang tumigil ang mundo ko noon, Miss Kay. Hindi ako nakagalaw at hindi rin ako makasagot. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Sir? Mahina akong sabi, pero hindi ko na naituloy dahil lumapit siya sa akin ng dahan-dahan noon. Hindi ako umalis, pero hindi ko rin siya pinigilan. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang lapit niya. At magkalapat na ang labi naming dalawa. Ramdam ko pa nga yung balbas niya. At doon ako nakaramdam ng kakaiba. Napalunok ako at masyado talaga ang pagkabog ng dibdib ko. At sa gabing iyon, Miss Kay, nawala ang distansya sa pagitan naming dalawa ng amo ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang alam ko lang, pag-angat ko ng tingin, magkalapit na kaming dalawa. Mabigat ang hangin pati na ang pakiramdam ko.
Nanunuyo ang lalamunan ko at nakakaramdam ako ng kakaibang init. Bea, bulong niya. Hindi naman ako sumagot. At doon, hindi na namin miski napigilan ang mga sarili namin. Doon na may naganap sa aming dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon, nag-iba na ang lahat. Hindi na lang simpleng pag-uusap tuwing gabi ang nangyayari sa amin sa study room. Every night, mas madalas yan akong tawagin. Pero mas madalas ding may nangyayari na sa amin. At ako, hindi ako nakakatanggi. Bea? Yes sir, come here. Minsan sa study room, minsan sa may sala lang. Stay a little longer tonight. Okay sir, sagot ko kahit alam kong hindi na lang trabaho ang nagaganap sa aming dalawa. Habang tumatagal, mas nagiging madalas. Na para bang hindi na siya nakukontento sa simpleng pag-uusap lang. Bea, stay. Minsan sasabihin niya. Tahimik lang ako pero hindi naman ako umaalis. Sa isip ko, alam kong mali. Alam kong dapat may hangganan. Pero gabi-gabi mas humihirap. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit hindi ako tumitigil. I mean, bakit hindi ako nakakatanggi? O bakit hindi rin siya tumitigil? Isang gabi, habang nakaupo kami sa may sofa, pagkatapos matulog ng bata, napansin ko siya. Nakatingin lang siya sa akin ng matagal. Why do you look at me like that? Tanong ko bigla ng mahina. Tapos ngingiti lang siya. Because you are beautiful. Sagot niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero hindi ako nakakasagot. Namumula ang mukha ko at kabadong-kabado ko. At doon ko na-realize, hindi na to simple. Hindi na to usapan lang tuwing gabi. Unti-unti lalong lumalalim ang mga nagaganap sa aming dalawa. At sa bawat tawag niya sa akin, parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa paglipas ng buwan, kahit na may nangyayari sa amin, nandun pa rin ang kaba ko sa tuwing nilalapitan niya ako. Natetense pa rin ako. Isang umaga, tinawag niya ako. Bea? Yes sir? Sagot ko habang inaayos ang gamit ng anak niya. Come here. Lumapit naman ako kaagad. Nakatayo siya sa harap ko. I have to go on a business trip. Sabi niya. Napatingin ako bigla. How long sir? Tanong ko. 1 week. Sandaling katahimikan ang namayani. Take care of my daughter. Dagdag niya. Yes sir, I will. Sagot ko. At tumango siya. Pero hindi siya pa agad umalis. Para bang may gusto pa siyang sabihin sa akin. Hanggang sa inilapit niya yung mukha niya ng kaunti. Bea? Yes sir? Humina ang boses niya. I will miss you. Napahinto ako dahil hindi ko talaga inaasahan yun. Ayan na naman ang kabog ng puso ko na para bang lalabas na. Tumango lang ako. Pero ramdam na ramdam ko ang pagbigat ng dibdib ko. Take care sir. Sagot ko. Tumitig siya sa akin sandali tapos ngumiti. Wait for me, okay? Sabi niya. Yes sir. Bago siya umalis, may iniabot siya sa akin na isang paper bag. What's this sir? It's for you. Sabi niya. Sir, no need. Just take it, Bea. Putol niya pero may lambing. Okay sir. Mahina ako na lamang nasagot. Kinagabihan nga ay umalis na siya. 1 linggo siyang wala. Napakatahimik ng bahay pero hindi tahimik ang isip ko. Para bang may kulang na hindi ko maintindihan. Sa loob ng 1 linggo, Miss Kay, naging busy ako sa pag-aalaga sa alaga ko. Pagtulog na siya, nakikipag-video call naman ako sa anak ko. Sa totoo lang, miss na miss ko na siya at gusto ko na talaga siyang makasama. Minsan kapag tahimik na hindi ko napipigilang hindi maiyak. Lalo na tuwing ka-video call ko siya. Matapos nga lamang ang 1 linggo, bumalik na rin naman si Amo. Pagbalik niya noon ay gabi na. Nasa kusina ako nang marinig ko ang pagtunog ng pinto. Bea? Napahinto ako sa ginagawa ko noon. Paglingon ko, nakatayo siya at nakatingin agad sa akin. At sa isang iglap, lumapit siya at niyakap ako kaagad ng mahigpit. I miss you. Sabi niya. Hindi ako nakagalaw agad. Sir, mahina akong sabi, pero hindi naman siya bumibitaw. I really miss you. Ulit pa niya.
Pagkabitaw niya, nakangiti siya ng bahagya. Open it, it's for you. Sabi pa niya. Binuksan ko at bumungad sa akin ang napakaraming pasalubong. But, sir, it's too much. Take it, Bea. Sabi pa niya. Thank you, sir. Sagot ko na lamang at tumango siya. Pero bago siya tuluyang umalis, tumingin muna siya sa akin ng matagal. Study room later, okay? Yes, sir. Doon pa lang alam ko na agad ang gusto niyang mangyari. Lumipas ang mga buwan, isang pangyayari ang pwedeng magbabago sa buhay ko. Malapit nang mag-end ang contract ko noon. Tinawag niya ako isang gabi. Umupo naman ako. Tahimik siya sandali, then he spoke. I extended your contract. Tahimik ako, pero hindi pa doon natapos. I want you to stay here. Napatingin ako sa kanya. Not as helper anymore. Humigpit ang hawak ko sa kamay ko. I want you to be my second wife, Bea. Parang biglang huminto ang lahat. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa isip ko, biglang nag-sink in ang anak ko, ang nanay ko, ang buhay ko sa Pilipinas. At siya. Sir, mahina akong sabi. Huminga ako ng malalim. Don't worry, I will give you time to think. Lumipas ang ilang araw, hindi na ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko. Paghapon, kahit sa pagtulog, iyon ang laman ng isip ko. Isang gabi, habang magkatabi kami sa study room, matapos matulog ang alaga ko, napansin ko siya. Nakatingin siya sa akin. Why do you look at me like that? Tanong ko. Umiti siya ng kaunti. Because I already lost someone, once. Sabi niya. And I don't want to lose you too. Hindi ako nakasagot, Miss Kay. Sa dibdib ko para bang may bumigat. At ngayon, papalapit na ang desisyon ko. Naghihintay siya. Oh, Miss Kay, mahal ko ang amo ko, alam ko yun. Pero gabi-gabi naiisip ko rin ang anak ko sa Pinas. Yung yakap na matagal ko nang hinahanap, yung buhay na naiwan ko. At ngayon, isa lang ang tanong na hindi ko matakasan. Pipiliin ko ba ang lalaking minahal ko sa katahimikan ng banyagang lugar na ito? O ang anak kong matagal nang naghihintay na makasama ako? Sana ho ay mabigyan niyo ako ng payo. Nagmamahal, Bea.